Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome once again to Prayer Watch tonight. And we are glad that you can join us in our meeting. Let us all begin with a prayer. Dakilang Diyos, manlilikha at Panginoon namin, lumalapit kami sa inyo sa ngalan ni Jesucristo, ang aming tagapagligtas, na punong-puno muli, O Diyos, ng pasasalamat at papuri sa inyo dahil kayo ang Diyos at napakabuti ninyo sa lahat ng pagkakataon. Ngayong gabing ito, Panginoon, ay dumudulog kami uli sa inyo upang bigyan kayo ng pinakamataas na parangal dahil kayo ang lumikha ng araw na ito at kami ay nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at natamo sa ilalim ng inyong mapagpalang kamay. Tulungan niyo kami, O Diyos, na marinig ang boses niyo muli. Patnubayan niyo kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu upang sa ganung paraan ay maunawaan namin ang inyong mga sinasabi, maunawaan namin ang inyong iniisip at ang inyong puso para sa aming lahat. Pagbukluhin niyo kami, O Diyos, sa Espiritu at sa ngalan ni Jesus. At ihanda niyo ang aming mga sarili, Panginoon. Muli ay binibigay namin sa inyo ang aming mga puso upang ito ay inyong linisin sa lahat ng mga kasalanan. Maraming salamat, O Diyos, at naniniwala kami na sa gabing ito muli ay maririnig namin kayo at mabibigyan ng papuri. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sabayan niyo po ako sa pagbasa ng scriptures natin ngayon, gabing ito. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Romans chapter 8, verse 28. Romans 8:28. At ngayong gabing ito ay Tagalog ang ating medium of communication, kaya babasahin ko sa Tagalog. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Salamat sa Panginoon sa Kanyang magaganda at mahiwagang mga salita ng buhay at pag-ibig para sa atin. Tonight, my dear brothers and sisters, ang ating topic ay pinamagatang, Why is this pandemic happening? Bakit nangyayari ang pandemic sa panahon na ito? Una sa lahat, gusto kong kamustahin kayong lahat, mga kapatid kay Kristo, mga kababayan, at mga kapwa-tao sa iba pang panig ng iisang planetang tinatawag natin na Earth. Patuloy ang paglaganap ng pandemic sa buong mundo. Sa aking huling pagtingin sa statistics, lumalabas na mahigit ng 2.5 milyon ang natatalang nakapitan ng sakit na ito, ng virus, at 175,895 or about 7% sa dami na yan ang namatay na. At 4 na buwan na tayong napag-uusapan natin ang sakit na ito. At natitiyak ko na patuloy na pag-uusapan ang pandemic na ito sa marami pang mga buwan na darating dahil matindi ang epekto nitong pandemic na ito sa bawat aspeto ng ating mga buhay. Ang tanong ng halos lahat sa atin sa puntong ito is this: why is this pandemic happening? Bakit nagkaroon ng ganitong pandemic? Natural lang na magtanong tayo dahil hindi hamak o hindi maliit na bagay ang pangyayaring ito na talaga namang tumama sa halos lahat na ng bansa sa buong mundo. Alam naman natin na may mga iba ng mga pandemic na nangyari sa mundo
katulad ng bubonic plague, Spanish flu, sa mga nakaraang siglo. Pero wala pa sa atin ang napapanganak sa mga panahong yon. Kaya itong pandemic ng COVID-19 ay kakaiba at bago sa atin na nabubuhay sa henerasyon ngayon. Kaya patuloy tayong magtatanong at mabuti ang magtanong. Dahil sa pagtatanong ay unang-una, mas maintindihan natin ang dahilan at sana mas maiiwasan natin ang pag-ulit nito o pagsama ng kalagayan natin kung maaari man nating maiwasan. Pangalawa, mas makakayanan natin ang mga mahirap at mabibigat na epekto nito sa ating buhay kung alam natin kung ano ba ang nangyayari at ano ang maaring maidulot na mabuti dito sa atin sa kabila ng mga paghihirap. At pangatlo, alam natin na may magandang maidudulot sa atin mula sa mga matututunan natin na leksyon sa ating mga pinagdaraanan. Ano-ano nga ba ang posibleng dahilan? Marami na hong lumabas na mga usapin, ang narinig natin o nabasa mula sa medical experts, sa scientists, sa mga political analysts, mga preachers at pastor, at mga ordinaryong mamamayan na tungkol sa kanilang mga naiisip, natutunan, at mga posibleng dahilan ng pinagsimulan nito. Alam ko kayo mismo ay maaring may kuro-kuro kayo at opinyon tungkol dito. Ngayon, ilan na sa mga maaring dahilan ay babanggitin ko sa mga narinig na natin at sa ating sariling pagmumuni-muni. Isa dyan, una, is that this is a man-made disaster. Ito daw ay natural consequence of human error or folly. Ito ay resulta ng pagkakamali ng mga tao. Kasama na dito ang mga bintang na nagsimula daw sa isang laboratory sa China ang virus na ito dahil nagkaroon sila ng balak na pag-aralan ang isang virus na nakikita sa mga paniki. No? There was a study that was being undertaken tungkol dito sa virus na ito at dahil sa mga human errors, dahil maaring may mga pagkakamaling nangyari sa laboratorio na yon, sa mga experimentation na ginawa nila, sa hindi inaasahan ay kumalat ito at nakasira ng maraming buhay. Isa yan, ano? Well, makikita natin sa Biblia, sa Kawikaan 14 verse 12, ang sinasabi dito, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Proverbs 14:12. Sa English, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Maaring may mga magagandang layunin sa umpisa, ang mga siyentipiko na nag-umpisa ng pag-aaral noon. Subalit, ayun na nga, hindi perpekto ang isip at kaalaman ng tao. Kaya, maari siyang magkamali at sa mga pagkakamaling ito ay maraming tao ang maaring maapektuhan. At minsan ay nakakadulot ng hindi maliit na kapahamakan sa buong mundo. So, human error. Kaya nagkaroon tayo ng pandemic na ito. Isa po yan sa mga ibinibigay nila na dahilan. Ang pangalawa, ang sinasabi naman at paniwala ay ito ay produkto ng taglay na kasamaan sa mundo. This is a product of evil that is in the world. Alam natin na nasasaad sa Biblia na likas na makasalanan ang tao noong umpisa pa man si Adam and Eve. Dahil sa unang kasalanan na yan, na minana ng lahat ng tao na sumunod sa kanila, ay nagkaroon na ng curse o nilapat na sumpa ang Panginoon, kaya nagsimula ang paghihirap sa mundo. Ang sabi ng iba, ang ibang natural
na pangyayari, no? Yung mga nangyayari na mga because of natural systems in the world, katulad ng mga ang weather systems na nagdudulot ng bagyo o ang mga pag-uurong ng mga plate sa ilalim ng lupa na nagiging sanhi ng earthquake, ay hindi naman lalaki at hindi makakadulot ng ganoong kalaking pinsala kung hindi naman nabahiran ng kasalanan. No? Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito na ang disaster ay nagiging disaster kapag ito ay nalapatan ng mga gawain na hindi tama ng tao. Yung natural na calamity nagiging disaster dahil din sa pinapapalaki ang epekto nito ng mga tao mismo. Katulad halimbawa nitong, palagay na lang natin, itong virus na nangyari at kumalat sa mundo. Maaring nag-umpisa sa isang laboratorio man yan o yan man ay talagang likas na nanggaling sa pagkalat mula sa mga hayop at pumunta sa tao, ang pagkakamali doon o kaya lumaki na naging isang disaster at pandemic, umpisa doon ay dahil tinago daw ng China ang tungkol sa virus na ito noong una pa man nilang nakita, bandang November pa. Hindi nila ipinaalam, kaya hindi naging handa ang ibang mga medical experts at scientists, maging ang World Health Organization. Dagdag pa natin sa kapahamakan na nangyari na yan, ay ang mga masalimuot at mga magugulong pangyayari sa politika. Maaring sa ibang bansa at masasabi na rin natin sa ating bansa. No? Ang mas magandang aksyon para matulungan sana ang mga tao ng straightforward at direct ay nahadlangan kasi may mga namumulitika. Abala sa pagtakip sa mga dating maling ginawa, imbes na ituon ang pansin sa pagpuksa ng virus na ito o pagtulong sa mga naapektuhan na. So, dagdag natin doon sa kasalanan daw sa China, idagdag pa natin ang mga pamumulitika na nakahadlang sa dapat na mas mabilis na pagtulong. Pangatlo, ay dahil na rin doon, nagkaroon ng walang tiwala ang taong bayan. Kaya dagdag pa natin dyan ang mga katigasan ng ulo ng ibang mga ordinaryong mamayan, ang hindi nila pagbibigay ng karapatang cooperation, kaya lalong lumalaki ang sana ay hindi naman ganong kalaking problema. At itong huling maaring dinagdag din ng tao, na alam naman natin ay masama, mahirap mang aminin, pero nakikita natin na nangyayari at talamak sa ating bansa, ay ang korupsyon. Kaya hindi nakakarating ang tulong sa mga tao na sana maibsan ang kanilang paghihirap dahil na rin sa korupsyon. So, ito ang pangalawang dahilan. Nandiyan ang kasamaan sa mundo. Kaya pati yung mga natural movement sana ng kalikasan ay nagiging isang disaster. So, sa likuran ng disaster ay ang kasalanan o lahat ng evil intentions ng tao. Kaya ito ngayon ang pandemic. Pangatlo, may nagsasabi na ito ay God's hand of judgment, hatol o parusa ng Diyos sa mga masamang gawain ng tao. Hinahalin tulad doon sa panahon ni Noah, sa Biblia, sa Genesis chapter 6 verse 5, na ang sabi doon, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng mga tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang nasa isip nito. At pinadala ni Yahweh ang isang baha, pero iniligtas niya si Noe dahil siya ay taong kalugod-lugod ang buhay sa harapan ni Yahweh. Nandun din ang karanasan sa Sodom at Gomorrah. Dahil nga sa talamak din ang kasalanan ng mga tao noon ay sinira ng Panginoon.
ang Sodom at Gomorrah na natatagpuan natin sa Biblia. Pero makikita din natin na may mga pagkakataon na walang dahilang itinutukoy ang mga nangyayaring ganitong pahirap sa mundo. Halimbawa, yung mga tagtuyo at tagutom sa panahon ni Jacob, kaya ang buong angkan niya ay napunta sa Egypt. Basta't sinasabi lang na nagkaroon ng pangmalawakang tagutom, kaya sila ay napunta sa Egypt. Ganoon din ang iba pang mga tagutom na nangyari sa kapanahunan ni Elijah. So, ang patuloy na tanong natin ay ganito, bakit, kung ganoon, bakit pinapayagan ng Panginoon na magdusa ng gaon na lamang si Job, halimbawa, samantalang siya ay mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masamang gawain? Ayun ba ay kamay pa rin ng paghatol ng Panginoon? Hindi natin lubusang maunawaan lahat. Kaya nga nabanggit ni Jesus sa Lucas chapter 13 verses 1 to 5, at ito ay babasahin ko sa inyo. Lucas 13 verses 1 to 5. Dumating noon ang ilang tao at binalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Dito sa sinabi ni Jesus na ito, ay pinabulaanan niya ang maling akala na ang ganitong mga kapahamakan ay dala ng paghatol ng Diyos sa mga makasalanan. Maaring hindi sa lahat ng pagkakataon, dahil sa halimbawa doon sa New Testament na naiharap sa kanya, ang sabi ni Jesus, hindi yun ang dahilan kung bakit sila ay hinatulan o sila ay nagsapit ng ganoong masamang kahinatnan. Ang sabi niya, hindi. Subalit, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang inyong mga sarili, yan ang inyong tingnan at inyong i-test ninyo ang inyong mga sarili, dahil kung kayo din ay pagpatuloy sa inyong mga kasalanan, ay kayo din ay makakatanggap ng ganoong katulad nilang kapahamakan. Pang-apat na dahilan, mga kapatid, ang sabi ng iba, ito ay God's discipline, loving discipline for erring Christians. Disiplina ng Diyos sa mga anak na mahal niya bilang ama, mga anak niyang lumilihis at lumalayo sa Kanya. Sabi sa Hebreo 12 verse 5, at babasahin ko, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. At ito yun, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. So dito sinasabi na maaring may mga paghihirap na pagdadaanan kahit na mga anak ng Diyos, dahil ito ay kailangan bilang pagdidisiplina ng ating Ama sa Langit sa atin. Maaring may mga ginagawa tayo na hindi sang-ayon o hindi karapat-dapat sa harap ng Diyos, at ginagawa niya o hinahayaan niya na tayo ay makaramdam ng mga paghihirap na ito bilang disiplina upang tayo ay maging matuwid.
Walang sino man ang makapagsasabi o makapagmamalaki na siya ay mabuti o hindi kasing sama ng kapwa niya tao. Kaya hindi siya nararapat na mamatay o mapahamak. Sino ba ang mabuti? Tanong ni Jesus. Dito sa ating naranasan na COVID-19, marami ang napahamak, marami ang namatay, mga tao pa na naglilingkod katulad ng mga doktor, they died in the line of duty. At ang tanong ng iba, bakit sila pa ang napahamak samantalang sila na nga ang gumagawa ng mabuti? Kaya ang tanong, sino ba ang mabuti? Yun ang tanong ng Panginoong Hesus. May nakapagsabi na isang commentator, sabi niya, there is only one good person who did not deserve to suffer. That is Jesus Christ. Ang ibig sabihin, kung tutuusin, lahat naman tayo talagang makasalanan. Kung hindi dahil sa laki ng awa at habag ng Panginoon sa ating lahat tayo ay nararapat talagang parusahan na kaagad. Subalit yan ay hindi niya ginawa dahil sa kanyang pagmamahal. Kaya masasabi natin, sino nga ba ang mabuti? Sino maghuhusga kung sino ang mabuti at hindi? No? Iisa lamang sa buong mundo ang mabuting tao na hindi dapat dumaan sa pasakit at parusa, at iyan ay si Jesucristo. Pero sa kanya ipinataw ng Diyos ang lahat ng parusa ng kasalanan ng buong mundo. Dahil walang ibang paraan na maligtas ang tao. Dahil ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Itong disiplina na sinasabi ng Biblia para sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos, ito ay this is referred to the children of God. Ito yung mga mananampalataya. Ang dinidisiplina ay ang mga anak at hindi yung hindi nananampalataya. Ang disiplina ay masasabing cleansing para sa mga anak ng Diyos. Dito rin nasusubok kung gaano katibay o karupok ang pananampalataya natin. It is exposing the true condition of a person's faith and character. Paano ba tayo nag-iisip, gumagalaw, kumikilos, tumutugon sa kahirapan na nararanasan ng lahat ng tao ngayon sa mundo? Doon masusubukan kung gaano katibay ang ating pananampalataya. Sinabi sa unang Pedro, chapter 1, verse 7, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Isa yan sa mga sinasabi na dahilan kung bakit mayroon tayong pandemic. Upang madisiplina ang anak ng Diyos at upang masubok natin sa ating sarili kung nasaan na tayo sa ating pananampalataya sa harap ng kahirapan at pagsubok. Ang panglimang dahilan na ating naririnig sa iba at maaring naiisip ay ito. Ito ay God's wake-up call for unbelievers. Kung yung kanina ay disiplina sa mga mananampalataya, ito nga yung pinagdaraan ng kahirapan ay isang paggising sa mga hindi pa naniniwala sa Diyos at hindi pa nananampalataya kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Ito ay maaring magpukaw sa kanilang tamang pag-iisip at damdamin na malaman nila
na talagang hindi sila ang may hawak ng kanilang buhay at higit nilang kailangan ang isang Diyos at na siyang tunay na may hawak sa kanilang buhay. A wake-up call. At pang-anim, maaring ang posibleng dahilan kung bakit nangyayari ang pandemic ay all of the above. Hindi natin masasabi na isa lang doon ang dahilan. Lahat ng mga nabanggit at maaring mayroong pang ibang mga kadahilanan na maiisip tayo. So, sa pangkahalatang conclusion o pagtatapos, ang masasabi lang natin ay ito. We cannot be perfectly sure of the precise reason or reasons so that we cannot eliminate any of the possibilities that we have mentioned. Ang magagawa natin ay pakinggan natin, hanapin natin, pag-aralan natin kung ano ang gusto ng Panginoon na gawin natin sa ating buhay, sa araw-araw na buhay, may pandemic man o wala. At sa lahat ng mga nabanggit na dahilan, suriin natin kung saan tayo nakatayo doon, mga kapatid. At may buong kababaang loob na lumapit tayo sa Diyos. Dahil sa mga katanungan at kaisipan natin tungkol sa mga bagay-bagay na ito, may mga iba na nagsasabi, hindi mabuti ang Diyos. Kasi bakit niya pinabayaan na mamatay ang maraming tao o bakit pinabayaan na mamayagpag pa ang kasamaan at patuloy na masira ang buhay ng mga tao. Ang iba ay sasabihin siguro, wala ngang Diyos. Subalit, ano ba ang alam natin tungkol sa Diyos? Anong Diyos ba ang kanilang inaasahan? Kaya't ganoon na lamang ang pag-iisip na wala ngang Diyos. Ang Diyos na yan ba ay ang Diyos na ilalahad sa banal na kasulatan? O Diyos na gusto lang nating isipin kung ano ang convenient sa atin sa mga pagkakataon? Ano ba ang pagkakakilala natin sa Diyos at maari tayong magsabi na wala nga siya o hindi siya mabuti? Tingnan natin ang buhay ni Job o si Job. Sa buhay ni Job, maraming opinyon ang binigay ng kanyang mga kaibigan. At may sinabi pa ang kanyang asawa sa kalagitnaan ng kanyang paghihirap na naranasan. Ang sabi ng asawa niya, sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Subalit, sumagot si Job ng ganito, pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bibigyan niya tayo ng pagdurusa? Alam niyo, sa huli, sa kwento ng buhay ni Job, natanto ni Job na hindi niya makakaila na may Diyos na lumikha ng mundo. After everything, after all has been said and done, at the concluding part of the book of Job, the conclusion is that Job cannot deny the fact that indeed there is a God and it was God who created the world. Hindi niya maikakaila ang talino na taglay ng Diyos at hindi maaabot at mauunawaan ng sino man. Dahil sa isang tanong pa lang ng Diyos kay Job ay wala siyang masagot. Ganito yung tanong ng Diyos kay Job sa Job 38 verse 4. Nasaan ka ba nang likhain ko ang mundo? Sino akong nangahas na kayo'y pag-alinlanganan, gayong ako na may walang nalalaman? Yan ang sagot ni Job. Nagsalita ako ng mga bagay na di ko nauunawaan, ng mga hiwagang di abot ng aking isipan. Kaya ako ngayoy nagsisisi, ikinahihiya lahat ng sinabi. At alam natin na ibinalik ng Diyos ang pagpapala kay Job na
nawala sa kanyang buhay. Hindi makakailang ulit na binalik ng Panginoon. How many times over God blessed Job after that? Brought back his health, his wealth, his loved ones. Dahil hindi nawalan ng pananampalataya si Job sa tunay na Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, ito ay ilan lamang sa maaring maisip natin sa mga panahon na ito. Sinasaad ng Biblia at mga haka-haka ng tao. Ano ang ating tugon? Ang pinakamahalaga na natingin ko nakatugunan ng kahit sino man sa atin sa mga panahong ito ay tumugon ng may pagpapakumbaba. Hindi ito ang panahon upang magmalaki at magmataas tayo sa harap ng Diyos. Una sa lahat, kilalanin natin ang di lubusang maabot na talino ng Diyos. Let us recognize that God's thoughts are not our thoughts. His ways are not our ways. Sikapin man nating isa-isahin ang mga dahilan. Kulang pa, mga kapatid, upang lubusang maipaliwanag ang mga nangyayari sa ating mundo ngayon. Pangalawa, huwag tayong magtiwala sa ating sariling kakayanan, kundi tumulong tayo, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Tanda pa rin ng ating pagpapakumbaba. Kung totoo nga na hindi natin maabot ang talino ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, ay tama lang na huwag tayong magmalaki sa ating sarili at huwag nating isipin na ang kasagutan ng problemang ito ay hawak natin. Kundi tayo ay humingi ng tulong sa Diyos na siyang magbibigay sa atin ng gabay kung papaano natin mapaglalagpasan ang problemang ito. Pangatlo, aminin na natin, pagsisihan at talikdan ang kasalanan. Walang mawawala sa atin kung tayo ay magsisisi. Ito marahil kung naniniwala tayo na ito ay disiplina ng Panginoon at naniniwala tayo na tayo ay makasalanan. Hindi dahil inihahambing natin ang ating sarili sa sitwasyon ng ating kapwa. Dahil kapag tayo ay nagsimulang maghambing sa isa't isa, ay magmamalaki tayo dahil makakahanap pa rin tayo ng tao na sa akala natin ay higit na makasalanan kaysa sa atin. Hindi ngayon ang panahon upang tayo ay maghambing ng ating pagiging less of being sinners. But let us just admit, let us confess, and let's turn from our wicked ways. Tandaan natin ang sinabi ni Jesus tungkol doon sa kanyang halimbawa, tungkol doon sa nangyari sa mga nadaganan sa Tore ng Siloe at ng mga pinatay na mga taga-Galilea. Sabi niya na hindi ibig sabihin na mas makasalanan ang mga taong yon. Subalit ang mahalaga ay tingnan ninyo ang inyong mga sarili. Dahil kung hindi kayo lubos na magsisi sa inyong mga kasalanan, ay kayo din ay mapapahamak. Pang-apat, gawin natin ang abot na makakaya upang puksain at iwasan ang gawaing masama. Sawayin natin ang mali, purihin at ipalago ang mabuti. Dito sa panahon na ito, sabi nga, na-expose hindi lamang ang tibay o ang kahinaan ng ating pananampalataya, na-expose din ang kasamaan ng mga tao. Maaring na-expose ang ating sariling kasamaan, na-expose din ang mga kasamaan ng mga taong dati nating hinahangaan, o ang mga taong talaga namang ngayon lang natin napagtanto na ganun pala sila kung kumilos, mag-isip, at humarap sa ganitong problema. Kaya tayo bilang mga ordinaryong mamamayan, sa abot ng ating makakaya, puksain na natin at iwasan ang gawaing masama.
mag-umpisa sa atin. At kung may makita man tayo na mali sa ating kapaligiran, sawayin. Alam natin kung ano ang maaring idulot sa kasalanan na pinapabayaan o napapabayaan. Ito ay hindi kailanman mababago, kundi lalong sasama at lalala. Kaya kung tayo ay umpisahan natin na sa ating sarili ang pag-iwas at paggawa ng mabuti, magkakaroon tayo ng karapatan upang magsaway sa iba. Sabi nga unahin natin ang ating sarili at pagkatapos noon, magkakaroon tayo ng we will have the right or the credibility to rebuke others in love because we know that we too are sinners. Panglima, ibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa iba. May magagawa tayo kahit sa maliit na paraan. May alam ako na mga nagbigay ng mga relief packages sa ating simbahan na rin. Yung mga naibigay natin, na i-distribute natin dahil dinonate sa atin. Nilagyan natin doon ng mga babasahin. Binigyan natin ng mga gospel tracts upang ang makatanggap ay makabasa rin ng magandang balita. Mga ganoong bagay, maaring maliit lang, pero alam natin na ang taong makakabasa noon ay mabibiyayaan at kikilos ang banal na espiritu sa buhay ng taong yon. Maaring Kristiyano na o hindi pa mananampalataya, pero may magagawa ang ating mga mabuting ibabahagi tungkol sa gospel. Kayo riyan na mahilig tumingin sa social media, marami kayong maaring magawa na mabuti. Mag-plug in at mag-post kayo ng salita ng Diyos, imbis na kung ano-anong mga wala namang saysay o mas hindi ganoon kahalaga kaysa sa salita ng Diyos. Sa panahon na ngayon, talagang nakikita natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ibahagi natin. Marami ngayon ang nagsasalita sa social media. Sana ay punuin natin ng kaalaman tungkol sa tunay na mga salita ng Diyos, the words of truth from the Bible. At pang-anim, patuloy tayo na umasa sa mga mabuting idudulot ng pagdidisiplina ng Diyos at pansamantalang pagdurusa na ating mga nararanasan. Maging daluyan tayo ng pag-asa para sa iba. Maraming mga bagay ang nakapagpapahina talaga ng ating loob. May mga ibang bagay na nakakagalit din sa atin. Pero hindi tayo kailangan na manatili sa ganoong sitwasyon ng galit at panghihina ng ating kalooban. Sa halip, ay hayaan natin that the God of hope will fill us with all hope dahil alam natin na may ginagawang mabuti ang ating Panginoon. Huwag tayong manghinawang manalangin dahil ang sabi ng Panginoon sa una Thessalonica 5 verses 17 to 18, palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Tatanungin natin ating sarili, ano ba ang kalooban ng Diyos para sa akin ngayon na ako ay pinagbawalan ng lumabas at kailangan manatili ako doon, dito sa aking tahanan. Ito ang isa sa mga kasagutan. Manalangin kayo. Palagi kayong manalangin. No? Mga kapatid, walang dahilan kung bakit dapat mabore ang isang Kristiyano sa mga panahong ito. Sana wag lumabas sa ating mga bibig yung salitang yan o yung kaisipan na boring na ang ating buhay. No? Sa dami ng mga nagdurusa. At kung tayo naman ay maganda-ganda pa ang ating mga kalagayan, hindi naman tayo nagkakasakit. At dito lang naman tayo sa comforts ng ating bahay, hindi siguro natin maaatim na maging tamad o bored dahil walang magawa. Maraming tao ang nagpapakahirap, maraming tao ang
ito ang maari nating gawin. Marami na tayong extra time. Kung dati hindi natin ito nagagawa dahil marami tayong mga responsibilidad sa ating trabaho o sa labas ng bahay, sa pagbabiyahe. Ngayon ay malaki na ang naidagdag sa ating panahon. Sabi ng Panginoon, manalangin kayo, ito ang kalooban ng Diyos kay Hesus Kristo. Tumulong tayo sa maliliit na bagay. Sino ba ang nakamusta ninyo? At nabigyan ng encouragement sa mga panahong ito. Ayusin natin ang kalagayan ng ating tahanan. Maaring may mga gawain tayo na hindi natin nagawa noon. Mga anak, may panahon kayo, mga bata, meron kayong mas mahabang panahon na hindi naman kayo pumapasok sa klase. Kayo ba ay tumutulong sa inyong mga magulang na maaring nagtatrabaho pa, nag-work from home? Kayo ba ay isang pagpapala sa kanila? Mas naging maganda ba ang pagpapatakbo sa loob ng inyong tahanan dahil kayo ay nariyan at may katuwang ang inyong mga magulang? Magbasa ng Biblia upang makapagturo sa iba. Sana sa dami na ng nabasa ninyong mga chapters sa Bible ay pagkatapos ng lockdown, maari na kayong mag-umpisa ng Bible study. Lalo nating pag-ibayuhin ang pagkakilala natin sa Panginoon at sa pagpapalago ng pananampalataya. Dahil sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay, alam nating gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Bakit nangyayari ang pandemic ngayon? Nariyan po ang lahat na maaring maisip natin at marami pa. Subalit sa katapusan nito ay ito ang masasabi na mga salita ng katotohanan at pag-asa para sa ating lahat, sa ating naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, at gusto kong magtapos sa mga salitang ito mula sa 2 Korinto chapter 4 verses 16 to 18. 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to 18. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Pagtuunan natin ng pansin ang ating Panginoong Hesus. Doon natin ilagak ang ating pag-asa at ang ating mga oras ngayon sa mga bagay na di nakikita. Ang ibig sabihin nun, ang mga bagay na pang-espiritual, ang mga bagay na makalangit. At ito ang magpapalakas sa atin. Alam natin na sa kahuli-hulihan, mga kapatid, ay ito ang mga bagay na walang hanggan. Lahat ng bagay sa mundo ay may hangganan. Ang ating buhay, pati ang mundo, ay may katapusan. Subalit, ang ating mga spirit, no? We have eternity to look forward to. And in times like this, we have to be able to think about such things and rearrange our perspectives so that we can make the most of our situation in times of extreme difficulty as well as in times of comfort and ease. Kaya mapanatag tayo mga kapatid at ipagpatuloy natin ang mga gawaing nauukol sa ating Panginoon upang tayo ay maging pagpapala sa iba. Salamat sa Panginoon sa kanyang magandang balita para sa ating ngayong gabi. Tayo ngayon ay dumungo na sa ating panalangin, and if you are with your family members right now, I want you to unite in prayer.
At ituon natin ang ating damdamin, ating isipan sa paghingi ng mga bagay-bagay mula sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal na Ama sa langit, tunay nga na napakataas ng inyong mga pamamaraan. Maaring maunawaan namin ang ilan sa mga bagay-bagay, subalit buong pagpapakumbaba namin kinikilala, O Diyos, na hindi namin lubusang maiintindihan ang lahat. Sa abot ng aming mauunawaan, Panginoon, ay amin kayong susundin dahil alam namin na lahat ng inyong pinag-uutos ay para sa kabutihan lamang. Lahat ng inyong mga kaparaanan ay mabuti at magdadala sa kabutihan. Naniniwala kami, Panginoon, na kayo ang Diyos na siyang nagbago sa amin, sa aming mga spirito, sa aming spirits, nagsimula sa aming rebirth because of our faith in Jesus Christ. At alam namin na kayo ang magdadala sa amin, Lord, sa buhay na walang hanggan, ang kahahantungan namin na buhay sa kalangitan. Kaya't maraming salamat, O Diyos, sa inyong mga salita muli sa gabing ito. Itinataas namin, O Diyos, ang aming bayan sa mga panahong ito. Sabi ninyo ay magpatuloy kami sa panalangin. Habang nakikita namin, Lord, at nararamdaman ang matinding mga pangangailangan, ang matinding kalagayan ng mga kapwa namin at kababayan, ay patuloy kaming mananalangin. Panginoon, patuloy kaming hihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patuloy kaming mananampalataya at patuloy namin nasisikapin na talikuran ang aming kasalanan upang maging pagpapala kami. At hinihiling namin, O Diyos, ang inyong pagpapagaling sa maraming nagkakasakit ngayon. Hindi lamang sa COVID, kundi sa iba't iba pang mga matitinding sakit na minsan ay hindi na nabibigyan pansin dahil abalang-abala at pagod na ang mga doktor at punong-puno na ang mga ospital ng mga may sakit ng COVID na nagdagsaan. Diyos, naniniwala kami na mahina man ang tao, kulang man ang aming karunungan, may hangganan man ang lakas ng aming mga doktor at nurses at iba pang gumagawa, ay wala pong hangganan sa inyong kapangyarihan. Kayo ay gumagawa ng mga milagro sa kalagitnaan namin. At ang buhay ng bawat isang tao ay nasa kamay ninyo. Tinataas namin sa inyo, O Diyos, ang lahat ng may sakit sa amin ngayon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi doon din maging sa ibang bansa. Tinataas namin, O Diyos, lalo na ang mga kakilala namin, mga kapatiran, na ngayon ay may sakit. At lahat ng idinulog sa amin dahil sila ay may sakit. Patuloy namin itinataas sa inyo, O Diyos, si Jake, na ngayon ay nariyan pa sa critical unit dahil sa brain surgery niya. Ito man ay hindi COVID, subalit ito alam namin ay napakaseryosong sakit, O Diyos. Ganoon din ang iba pa naming mga kapatiran na may mga therapies na mga pinagdadaanan at ang mga iba pang mga kapatiran din na kailangan magtrabaho upang magsilbi sa mga nagkakasakit ngayon. Itinataya nila ang kanilang buhay upang gawin ang kanilang mga obligasyon. Bantayan niyo sila, Panginoon, at protektahan niyo sila sa masama. At tinataas din namin sa inyo ang kalagayan ng bawat isa sa amin dahil sa kawalan ng trabaho ay talagang apektado ang lahat sa paghahanap buhay at sa income at livelihood. Tulungan niyo kami, O Diyos, na maging matatag at matuto kaming mabuhay sa kung ano ang mayroon kami ngayon, maging mabuti kaming tagapangalaga ng inyong mga resources na nasa kamay namin, at patuloy kaming magsipag at gumawa ng mga paraan upang hindi lang kami ang
ang mabiyayaan, kundi maging pagpapala pa kami sa ibang nangangailangan ng tulong. Tulungan niyo ang bawat Pilipino, O Diyos, dahil alam namin na mahina at walang magawa ang aming gobyerno sa dami ng mga nangangailangan, ng mga mahihirap. Bigyan niyo kami, Lord, ng gabay kung papaano namin matulungan at paano namin maiwasan pa ang kapahamakan. Tinataas din namin sa inyo, O Diyos, ang aming mga namumuno sa aming bansa, sa aming mga pinaglilingkuran ng mga employers, ganun din ang mga leaders namin sa iba't ibang antas ng pamahalaan, na patuloy niyo silang bigyan ng lakas at gabay, na hindi naiwasan nila ang mga masasamang gawain at itigil na ang mga bagay-bagay na lalong nakapagpapalumo sa mga mamamayan. Lord, we also want to lift up to you our church, dahil alam namin na sa mga panahong ito, maaring may nahihinaan ng loob at mayroon namang na lalo namang lumalakas. Ang aming panalangin, Panginoon, ay magpalakasan kami sa isa't isa. Lalo kaming magkaisa, imbis na magkawatak-watak. Dahil alam namin na ang inyong banal na Espiritu ang siyang nagbubuklod sa amin sa iisang Diyos, sa iisang tagapagligtas na Jesus, sa nag-iisang layunin. Panginoon, alam naman namin na ang inyong mission para sa amin ay humayo upang maging ilaw at asin at boses ng inyong magandang balita. Nawa, Panginoon, ay mapagpatuloy kami sa gawain ito sa kahit ano pang panahon. Dito man kami sa ganitong lockdown at pandemic ngayon o sa mga darating pa na mas magandang bukas, ay pagpatuloy namin ang aming layunin dahil ito ang inyong ipinag-uutos sa amin. Lord, we also want to lift up to you our families, kung ano man, Panginoon, ang mga pinagdadaanan ng aming mga pamilya ngayon. Ang aming panalangin, Lord, na itong di pangkaraniwan na sitwasyon ngayon sa aming paligid ay maging susi ng pagbabagong loob, pagsasama-sama namin, at maging umpisa ng solusyon na maaaring may mga problema sa kanilang pamilya. At sa kahuli-hulihan, Panginoon, ay pinagdarasal namin ang aming mga sarili, our individual selves, na tunay nga, Panginoon, na lalabas kami. We will come forth, we will come out of this situation better for it. We will come out of this situation, Lord, knowing you more, becoming closer to you, becoming more intimate to you, because you have given us every opportunity. You have given us so much more time. You have given us the experience to see and realize that indeed you are our God. Maraming salamat, Panginoon. At naniniwala kami, O God, na kayo ay kumikilos ng higit pa sa aming hiniling o sa higit pa sa aming maiisip na mabuti. Maraming salamat, Panginoon. Lahat ng ito ay buong pananampalataya namin na ipinapanalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. And so, good night, everybody. And I pray that you will continue to just get together in a time of more prayers, ang inyo pong mga individual prayers for your families. And we hope to see you again next Wednesday. Maraming salamat at pagpalain tayo ng Panginoong Jesus. Amen.